tayo po sa madaling tumahimik dahil ang ating presensya ng Panginoon. Ay naniniwala sa umaga nito na ating nakasama natin. Malaya po natin kausapin ng Diyos sa oras nito at makadilingan natin na ako'y naniniwala sa umaga nito. Ito ay bibigyan ng mga katulungan. Dahil po ito ay tumayo tayo na natin. Yes, Lord. Hallelujah. Amang banal Diyos ng mga pamilya sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umaga nito. Salamat, Ama, sa biyaya na binigay mo sa bawat isa. Salamat sa buhay at kalakasan at patuloy namin naranasan mo. Tinataas ko sa iyo, Ama, ang gawain nito. Alam ko, Panginoon, ang ikaw ang tataas. Kaya ako'y naniniwala na magtagumpay, Panginoon, ang aming gagawing pagpupuri at pagpaparangal sa iyo, Panginoon. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang mga ministry na ginagamit mo, ushering ministry, O God, worship team, O God, salamat na patuloy mo silang pinagpapala. Tinataas ko din sa iyo, Ama, ang aming pastor na gagamitin mo na maghahayag ng iyong banal na salita. Salamat sa sinamahan mo na siya. Salamat pinagpala mo na siya, Panginoon. Dalangin ko, Ama, sa umagang ito, ang mga salita mo na aming maririnig. Ito, Ama, ay aming maging kalakasan sa buong isang linggong aming katahanan. Salamat sa iyong presensya sa atong Espiritu na kasama namin. Ako'y naniniwala na kikilos ka. Marami kang himalang gagawin sa lugar na ito. Kaya masalamat, ikaw lang aming pararangalan, pupurihin, sasambahin sa umagang ito. Binabalik naman sa iyo, papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, isang mataas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Amen. Masaya po ba ang lahat? Bakit hindi po muna natin batiin ang ating mga katabi sa kaliwa sa kanan? Ang isang pagpalang umaga, kapatid. Amen. Masaya ba kayo na kasama muli natin ang ating mga kapatid na sumamba at umawit sa ating Panginoon? Amen. Sabi niya, 2 or 3 gathered in His name, nandito siya sa ating kalagitnaan. Pwede bang sabihin mo sa ating katabi, kapatid, handa ka na bang maghari ang ating Panginoon ngayong araw? Amen. Mga kapatid, sabihin niyo po kami umawit at sumamba sa ating Panginoon. Sabihin po namin, ipalakpak ang ating mga kamay. At sabay-sabay sumigaw sa gano'n. Yes, Lord.
malakas sa tinig. Wala nang hahanapin. Pagkato, Diyos, yes, Jesus. Wala nang hahanapin. Amen. Thank you, Jesus. Nasimpa po ating pangitan at sabihin ng ating Panginoon. Yes, Jesus. Holy Spirit, come. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your praise I live and breathe to worship you, Son. And to mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. And your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. Yes, Lord. You have all
victor's crown. You have overcome, you have overcome. Every fighting must come down, every storm shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome, every fighting must come down, every storm shall be broken. You wear the victor's crown. Every fighting must come down, every storm shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome, you have overcome. Every fighting must come down, every storm shall be broken. You wear the victor's crown. You have Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming papuri at pasalamat sa iyong kataas-taas ng pangalan. Ikaw ang maghari, ang itagupayang maghari, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay. Maghari ka sa aming pamilya. Maghari ka sa bansang ito, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Pwede mo bigyan natin ng mataas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. At isang malakas na sigaw ng tagumpay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Let us clap our hands one more time for Jesus. If that is the best clap of praise that you can give, napakahina po na. Let us lift up the name that is above everything, the name of Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, you are everything. Jesus, you make us complete, and you made us complete, Lord. We become whole because of you, Lord. And in you, there's nothing missing, there's nothing broken in our lives. You are enough, Lord. Thank you, Jesus. Let us sing the song, There Is None Like You. There is none like you. Eyes on Jesus. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. This is our song. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. One more time we sing, there's none like you. There is none like you. No one else can touch. No one else can touch my heart like you do. I can search for all. I can search eternity, Lord, and find there is none like you. Once again we sing.
search for all eternity, Lord, and find there is none like you. One more time, you say, there is none like you. Yes, God. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none. Just your voices, people of God. There is none like you. There is none like you. This is our love song to Jesus. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like. For the last time, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. All glory, all praise to you, Jesus. Amen. Amen. Let's clap our hands to the Lord. One more time. Thank you, Jesus. Bago po natin basahin ang ilang mga verses galing po sa Bible, alam niyo, simoy Pasko na. Amen? Kaya sa 5 katabi ninyo, pakisabi po sa kanila o sa kanya, Merry Christmas, kapatid. Iabot din po natin ang ating mga kamay. Praise the Lord. Merry Christmas. Pwede nyo rin kawayan yung mga nasa malayo. Ano mo? Praise the Lord. Merry Christmas. Praise the Lord. Ayun, si Santa Claus. Okay, alright. Praise God. Amen. Isa nga malakas na blessing shout. Amen. Praise God. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today I receive the blessings in the Word. With faith in our hearts we say, today I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, amen and amen. Let us remain standing for the reading of the Word of the Lord, taken from the book of Philippians chapter 3 verses 4 to 9. I will be reading in English. Sabi ko sa verse 4, although I myself have grounds for confidence even in the flesh, if anyone else thinks he can be confident in flesh, all the more can I. Verse 5, circumcised on the 8th day of the race of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrew parentage, in observance of the law, a Pharisee. Verse 6, in zeal I persecuted the church. In righteousness based on the law I was blameless. Verse 7, but whatever gains I had, this I have come to consider a loss because of Christ. Verse 8, more than that, I even consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have accepted
the loss of all things, and I consider them so much rubbish that I may gain Christ. Last verse, verse 9, and be found in Him, not having any righteousness of my own based on the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God depending on faith. This is the word of the Lord. Tell someone beside you, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sa nasa likod, pakisabi sa kanya, sobrang mahal ka ng Diyos. Amen. Maglaan po tayo ng ilang sandali ng katahimikan at pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang wagas at di nagmamaliw na pagmamahal sa atin. Ipagpasalamat din po natin sa ilang sandali ang mga pagpapalang ating tinatamasa sa bawat araw po ng ating mga buhay, maliit man, malaki man. Pagpasalamat po natin sa Panginoon. Pagpasalamat natin ang kanyang patuloy na pagpapadaloy ng kanyang masaganang biyaya sa ating mga buhay. Let us praise Him. Let us thank God. Because we are here today, standing freely before the presence of a God who is loving. Sige po, buksan po natin ang ating mga bibig. Pasalamatan po natin ang Panginoon. This time, I want you to bless the person standing next to you. Pwede niyo po siyang hawakan and just bless that person. Hallelujah. Begin to bless that person. Kung may nakikita po kayo walang katabi, hilahin niyo na. Just bless that person. I believe God will use your prayers to bless that person in a very special way. Bless that person with healing. Bless that person with strength. Bless that person with wisdom. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless that person with long life. Bless that person with hope. Some of you are filled with anxiety. Some of you are feeling down. But Jesus is your strength. Jesus is your joy. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Let us turn this sanctuary into a house of thanksgiving and prayer. Hallelujah. Just open your mouths and just bless that person. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Lord, thank you. Thank you. Thank you for your love. Thank you for joy. Thank you for strength. Thank you for peace. The peace that passes all understanding. Thank you that we are alive today, Lord. Jesus, thank you, Jesus. And we commit all these things to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Pwede na po tayo maupo, brothers and sisters. Paghihin ng Diyos. Bigyan po muna natin ang Panginoon ng 5 bagsak. Hallelujah! Praise the Lord. Ang pamagat po ng message na aking ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay akin pong pinamagatang True Riches. Tunay na kayamanan. Palagay ko po ay pamilyar kayong lahat sa isang awit na sumikat noon at inawit ni Daniel Padilla. Ang awit na yon ay ganito po ang takbo. Nasa'yo na ang lahat. Alam niyo yan, di ba? Tama?
Nasa iyo na daw ang lahat, sabi ni Daniel Padilla. Pero ang tanong ko, meron nga ba talagang tao na masasabi natin nasa kanya na ang lahat? Sa Biblia po, parang merong isang lalaki na pwedeng kumanta niyan, nasa akin na ang lahat. At ang pangalan po ng lalaking ito ay si Saint Paul o si San Pablo, na kinikilala ng marami sa ating bansa bilang isang apostol, hindi naman kaya sa ibang grupo, kinikilala bilang isang santo. Paul can say with full assurance that his life is already complete. Bakit ko po ito nasabi? Nasabi ko po ito sapagkat napakarami. Hindi po mabilang ang achievements ni Pablo sa kanyang buhay mula pagkabata hanggang pagtanda. At siguro kung ito pong si Pablo ay millennial o Gen Z, baka ang tawag sa kanya ng kanyang mga tropa ay halimaw. Dahil sobrang talino, sobrang galing, sobrang skillful, lahat nasa kanya na. Atin pong isa-isahin ang mga achievements na ipinagmamalaki ni Pablo noong araw. Doon po sa ating binasa, nabanggit ni Pablo na ang unang bagay na kanyang ipinagmamalaki ay siya ay isang Hudyo. Si Pablo ay isang Jew. Nung araw ang mga Hudyo ay bigatin dahil maraming hentil o mga hindi Hudyo ang nagnanais mapabilang sa religion ng mga Hudyo. Marami kasing nag-aakala na ang relihiyon ng Hudyo ang purest at ang the best na religion that time. Kumbaga, ito ang religion ng mga masasabi nating bigatin, yayamanin, edukado, mataas ang pinag-aralan. Kaya maraming tao na hindi kabilang sa religion na ito ang nais maging kaanib ng grupong yan upang sila ay masabi rin na bigatin, upang masabi rin na sila ay kabilang sa chosen race. Pastor, nung araw, paano ba mapapabilang ang isang tao sa grupong ito, sa religion na ito? Ang number one requirement po to be part of this group ay yun pong tinatawag na circumcision o sa Tagalog, pagpapatuli. Nung araw yan po ang kinikilala na marka na isang tao ay kabilang sa lahing pinili o dun po sa grupo ng mga Hudyo. Kaya maraming Gentiles, maraming hintil nung araw kahit matanda na, 60 anyos na, marami ng apo, then suddenly madi-discover ang religion ito, akalain nyo ha, 60, 70 years old, bigla-bigla magpapatuli. Pakisabi sa katabi mo, medyo makunat na yun. Doon po sa binasa natin kanina, na kung saan in-enumerate ni Pablo yung listahan ng mga bagay na kanyang pinagmamalaki, nung una ko po itong nabasa, medyo natawa ako. Kasi doon sa top list ng mga bagay na pinagmamalaki ni Pablo, ang number one po na pinagmamalaki niya ay eto. Nagmamalaki ako kasi tinuli ako sa ikawalong araw. Circumcised on the 8th day. Hindi ko pa para sa ating mga Pilipino, medyo kakatwa ito. Sa dinami-dami ba naman ang pwede mong maipagmalaki, bakit ito ang napili ni Pablo na number one na pinagmamalaki niya? Tinuli ako nung ikawalong araw. What is so special about this? Lahat naman nagpapatuli. Tama, Allen. Tama ba? Rockbird? So bakit kailangan pagmalaki? Lahat naman nagpapatuli. Right? Janelle? Right? Well, naisip ko, kasi sa bayan natin, dito sa Pilipinas,
maraming kalalakihan nagpapatuli, 11 or 12 years old. Pero ito kasing si Pablo, medyo weird ang kanyang experience sa pagpapatuli. Kasi nagpatuli siya, hindi 11 years old, at hindi rin 12 years old. Nagpatuli si Pablo nung siya ay 8 days old. At siguro yan ang dahilan kung bakit proud siya sa pagiging tuli niya. Siguro nais niyang ipakita, matapang ako. Siguro ito yung nagpapaboost ng kanyang confidence. Siguro ito yung paraan niya to intimidate others kasi yung iba niyang mga kalaro hindi pa tuli, pero siya tuli na. 8 days old, tuli na ako. Marahil ang banat ni Pablo sa kanyang mga kalaro, okay, Chong, okay, magpatuli na, kakahiya ka. Siguro nagbubuli siya nung araw. Kaya palagay ko, ang unawa ko nung una, big achievement ito kasi nga, at a young age, tuli na si Pablo. Pero mali pala ang pag-unawa ko sa verse na ito. Mali pala ang haka-haka ko. Kasi, yung word na ito, tinuli ako sa ikawalong araw, ang kahulugan niya nung araw ay ganito. Nangangahulugan, hindi siya convert sa religion nila. Pinanganak siyang Hudyo. Dugo, laman, Hudyo talaga siya. Hindi kamukha ng mga Hintil na convert lang, second class citizen pagdating sa mundo ng kanilang relihiyon. Kaya palagi ko nung araw may mga tao, masasabi natin na iinggit kay Pablo kasi nababanggit nila at maaaring binabanggit nila, buti ka pa, tinuli nung 8 days old, ibig sabihin legit ka. Samantalang kami, tinuli lang 8 days ago. So yan po ang kahulugan ng words na yan. Tinuli ako sa ikawalong araw. Ako ay dugo, laman na Hudyo. Hindi ako second class citizen. Pagdating sa mga sa mundo ng Hudyo, aba, kami ang ori. Kami ang original. At kayong mga Hintil na bagong pasok lang, dyan kayo sa tabi. At hindi lang yan. May isa pang pinagmamalaki si Pablo dahilan kung bakit maraming humahanga sa kanya. Nabanggit ni Pablo sa ating binasa, siya ay galing sa lahi ni Benjamin. Nung araw, ang lahing ito ang itinuturing na pinakabigating lahi sa buong Israel. Yung mga Gentiles nung araw pwedeng maging members ng Israel, pero hindi pwedeng maging member ng lahing yan. Sikat ang tribong ito, ang lahing Benjamin, kasi yung first king of Israel na si Saul, dyan nagmula. At eto pa, si Pablo ay pinangalanan ding Saul. Isipin mo na lang yon. Isipin mo na lang. Kumbaga sa panahon natin, galing ka sa lahi ni na Rizal, galing ka sa lahi ni na Bonifacio, o diba, magkakaroon ka ng sense of pride. Ibig sabihin, galing ka sa lahi ng magigiting. Kaya nung araw, marami ang talagang hanga at ipinagpipitagan si Pablo. Ano nga po ang unang bagay na pinagmamalaki ni Pablo? Siya ay tinuli, okay? Na ang ibig sabihin, talagang urik na Hudyo siya. Pangalawa, pinagmamalaki niya, ako'y kabilang sa angkan ng mga hari. Okay? Eto ba, mataas din ang tingin ni Pablo sa kanyang sarili kasi yung angka nila ang pinagpala ni Moses at tinawag na beloved of the Lord. Makikita po natin yan sa Deuteronomy 33 verse 12. O diba, yung lahi nila may honorary distinction na para bang sila yung nanalo ng Ulirang Pamilya Award nung araw. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili kasi yung holiest city ng Israel sa kanilang teritoryo itinayo. At ipinagmamalaki ng grupong ito ng Benjamin na yung tribe nila hindi na impluwensyahan ng mga pagano. Sa ganyang lahi galing si Pablo, kami ang purest na tribe.
Kami ang sikat, kami ang iginagalang na pamilya. Palagay ko, nagiging totoo yung isang awit na alam nating lahat sa pamilya ni Pablo. Alam niyo ba yung awit na, pangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? Kasi nung araw, yan ang dream. Sana pinanganak na lang akong Benjamin. Sana pinanganak na lang akong Hudyo. Pero yung iba, hindi nila magawa kasi iba ang kanilang lahi. Pero si Pablo, by birth, pasok dyan. Kabilang sa pamilyang mayaman, kabilang sa pamilyang iginagalang. At hindi lang yan. Meron pang isang pinagmamalaki si Pablo. Nabanggit sa binasa natin na si Pablo ay Hebrew of Hebrews o sa Tagalog, Ebreo ng mga Ebreo. Sabi nila pag doon binabasa ang H sa Tagalog, dapat daw silent H, kaya Ebreo. So Hebrew of Hebrews or Ebreo ng mga Ebreo. Noong unang panahon, yung mga Hudyo na tinatawag na Hebrew o Hebreo ay mabibilang lang sa iyong daliri. Ang mga Hebreo nung araw ay isang special group. Tanungin niyo po ako kung bakit. Special group po ang mga Hebrews nung araw kasi sila lang ang nakakapagsalita at sila lang ang nakakaunawa ng language na kung tawagin ay Aramaic. Sila lang ang nagkakaintindihan. Yung mga ibang kalahi ni Pablo, they are using the Hebrew language. Pero itong mga tinatawag na Hebrew of Hebrews, sila lang ang kayang gumamit ng language na Aramaic. Siguro kung may mga taong napapadaan sa gitna nila at sila'y nag-uusap-usap, baka ang reaksyon ng mga tao na napapadaan sa gitna nila habang sila'y nag-uusap, grabe pare, narinig mo yun? Nosebleed. Narinig niyo na ba yung salitang yan? Nosebleed. Kailan natin ginagamit yung salitang nosebleed? Kailan? Pag may nakikita tayo, mga tao, nag-uusap in English. Right? Sinasabi natin, nosebleed. Noong araw, ang mga taong nakaka-nosebleed ay ito pong mga Hebrew of Hebrews dahil sila lang ang kayang magsalita in Aramaic. Hindi ko ba sa ating lipunan may mga taong nagantimpalaan ng kakaibang accent, kakaibang slang sa pag-i-Ingles. At sa panahon natin, aminin natin, yung paraan ng pag-i-Ingles ng tao, minsan, ginagamit nating measurement sa estado o narating nila sa buhay. Sa panahon po ni Pablo, kasali siya sa grupong yan. Mahusay silang mag-Aramaic at proud sila na kaya nilang mag-Aramaic. Ibig sabihin, si Pablo hindi po kabilang sa mga masa nung araw. O di ba parang nakakaingit, diba? Punta ka sa isang coffee shop, may mga talagang kapuputi, talagang putis porcelana, tapos iba ang slang ng English. Alam mo itong mga to, siguro itong mga to, mga taga-Ateneo. Siguro itong mga to, graduate ng LaSalle, Taft. Kami dito lang sa Tafat ng City Hall. Biro lang po yun. In short, sila po yung nakaka-nosebleed nung araw. By the way they speak, alam mo, edukado tong mga to. By the way they speak, alam mo, matatalino tong mga to. By the way they speak, alam mo, mayaman ang mga taong ito. Yan po ang kahulugan ng Hebrew of Hebrews. At hindi lang yan. Meron pang isang pinagmamalaki si Pablo. Si Pablo po ay member ng isang sikat na club nung araw na kukunti lang ang pwedeng maging member. Selected lang. Ito po yung grupo ng mga Pariseo or Pharisee. Ang ibig sabihin po ng Pharisee ay separated ones. Okay? Mga taong inihiwalay kasi natatangi sila. Bantog sila sa kanilang kabanalan, bantog sila sa kanilang strict adherence sa batas ng mga Hudyo. Tinatawag silang separated ones kasi hindi mo sila mapapasali o mapapahipo sa mga bagay na impure, madumi o mabaho sa mata ng Diyos. Kilala din sila sa kanilang husay sa pag-i-interpret ng batas noong una at kung papaano ito i-interpret at kung papaano ito gawing kagamit-gamit sa panahon nila.
In short, ito pong mga Pharisee nung araw ay parang mga senador. Gumagawa ng batas at nag-i-interpret ng batas. Diyan po kasali si Pablo. Yan po ang profession niya. Siya po ay isang Pariseo. Sabi mo nga sa katabi, wow. Bigatin pala si Paul. At hindi lang yan. Di ba meron nga isang club ng mga matatalino, itong mga Pharisee. Among the Pharisees, kinukonsider na si Pablo ang isa sa pinakamagaling. Kasi ang nag-train sa kanya ay yung pinakasikat na professor ng araw, na ang pangalan po ay Gamaliel. Di ba kapag sinabi, ay taga-UP yan. At hindi lang basta UP, naging teacher niyan si Miriam Defensor. Di ba parang, wow, mabigay galang tayo. Ganun po ang impact ni Pablo ng araw. Kilala siya na estudyante ng isang magaling na profesor. Na ang pangalan po ay Gamaliel. Kaya po sabi sa Acts chapter 22 verse 3, he was thoroughly trained by this man, by this expert named Gamaliel. At this point, ano pong masasabi niyo kay Pablo? Ano masasabi ninyo? Ha? Meron po bang talab sa inyo na parang, sana all? Siguro kung meron po tayong pwedeng sabihin kay Pablo at nakikita natin siya face to face, isang bagay ang pwede natin sabihin sa kanya, sana all. Matalino, mayaman, kabilang sa mga Pariseo, galing sa isang sikat na school, lahat nasa kanya na. At hindi lang yon. Nabanggit din sa binasa po nating verses kanina, na wala pong makakatulad kay Pablo pagdating sa kanyang zeal. Okay? Siya po ay punong-puno ng zeal as a Pharisee. Ibig sabihin siya po ay masigasig sa pagpapatupad ng batas. Sobrang sigasig po niya sa pagpapatupad ng batas, siya po ang numero 1 umuusig sa mga hindi Hudyo. Specifically, ang mga Christians. Kasi ang tingin niya sa mga Christians nung araw ay traidor sa totoong religion, which is yung religion ng mga Hudyo. Okay? Galit siya sa mga di-loyal sa Jewish faith. Kaya hinahamak niya, inuusig niya ang mga early Christians. At palagay niya, nabibigyan niyang lugod ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-uusig sa mga Christians. Kasi nga convinced siya, my religion is right. Judaism is correct. Kaya pag inuusig niya itong mga Christians, ang tingin niya nagbibigay luwalhati siya sa Panginoon. That's why nung araw po si Pablo ay pinapalakpakan ng mga Hudyo. Kasi ang tingin nila, he is the defender of our faith. Napaka-influential po niya. Grabe, no? Pinanganak na mayaman, pinanganak na sikat, kabilang sa purest religion, kayang magsalita ng Aramaic, educated, well-trained, lahat na sa kanya na. Hindi naman po uso noon ang Centrum. Pero para bang Paul can say, my life is complete. Wala na akong hahanapin pa. Meron lang po siguro isang bagay na kulang kay Pablo, asawa. Kasi sabi ng mga scholars, hindi po siya nakapag-asawa. Pero tanggalin natin yung dito. Tawag doon. Hagalpak doon. So, yan po, sobrang complete ng buhay niya bilang isang binata. Nasa kanya lahat. Money, fame, everything. Nasa kanya na lahat. Education. Except for one thing. Sabi nung iba, wala daw siyang asawa. Ano pang hahanapin ni Paul? Wala na. His life is complete. At marami po sa atin yan ang pangarap. Maging complete. Tama, sabihin mo nga sa katabi mo, kompleto na ba ang buhay mo? Marami sa atin gustong magkaroon ng buhay na kasing kinang, kasing garbo, at kasing yaman ang buhay ni Paul. Marami sa atin, may payak na pamumuhay, nakakaraos naman araw-araw, kada buwan nakakabayad naman sa mga bayarin, kaya lang hindi pa rin kontento at hindi pa rin masaya. Siguro nga totoo yung kanta ni Madonna. Ano yung kanta ni Madonna?
'Cause I am living in a material world and I am a material girl. Tinuturuan tayo ng social media, tinuturuan tayo ng mundo na we are living in a status, career, and achievement-conscious world. At siguro kung nabubuhay lang si Pablo sa panahon natin, aba, talaga naman, lahat ng happenings niya everyday, Instagrammable. At siguro kung nabubuhay si Pablo sa panahon natin, manliliit tayo at kaiinggitan natin siya. Subalit habang abala ang marami ngayon sa pagkamal ng salapi at yaman, habang marami ngayon conscious na sasabihin ng iba, at walang ibang inatubag kundi talagang piliting na maging successful in the realm of this material world, si Pablo naman kakaiba ang naisipang gawin. At bago ko paliwanag ko anong ginawa ni Pablo nung siya ay nasa tugatog na ng success, meron muna akong isang kwento. Okay lang magkwento ko sandali. May isang vendor ng balot. Balot! Balot! Tawagin mo yung balot, dali! May isang vendor ng balot na after many years na pagsisikap sa paglalako ay naisipang mag-impok ng salapi. Nais niya mag-open ng account sa bangko, subalit siya ay inuunahan ng hiya. Baka daw kasi walang pumansin sa kanya sa BPI o BDO dahil sa kanyang gaya. No read, no write kasi siya. Naalala niya, may baul nga pala siya sa bahay. Dahil kumikita ang kanyang kabuhayan, naisipan niya, doon na lamang ipunin ang kanyang savings. Naisipan niyang butasin ang gilid ng baul na iyon at doon naghuhulog siya ng 50 pesos na papel kada araw. Magkano ginuhulog? 50 pesos, yung malutong. At paminsan-minsan kapag medyo malaki-laki ang kita, ginagawa niya 100, 500, pinakamalala na 1,000. Aba, isipin niyo. 5 taon gano'n ang ginagawa niya. Yung extra niyang kita, naghuhulog siya sa baul. Hindi coins, kailangan papel, pinakamababang amount, 50 pesos, highest amount, 1,000. Makalipas ang 5 taon, naisipan niyang bumili ng motor. At naisip niyang baka sapat na ang kanyang naipong salapi sa baul. Kaya binuksan niya ang baul. After 5 years, at laking gulat niya, pagbukas niya ng baul, punong-puno ng ipis, bubwit, iba't ibang insekto, at mga anay sa paligid. Dinampot niya ang kanyang cash na naipon, sira-sira, butas-butas, wala nang mapapakinabangan. Nagmistulang basura ang kanyang inipon for 5 years. Nabaliwala ang lahat na bunga ng kanyang pagpapagal. Kawawa naman ang magbabalot na ito. Nakakalungkot, ano po? By the way, napulot ko lang yun somewhere kaya hindi ko alam kung true to life story. Pero i-assume natin na totoo, hindi mo ba't nakakapanghinayang? Sabi mo sa katabi mo, kakahinayang. So nasa likod, sabi mo sa kanya, sayang naman. Subalit mga kapatid, mas lalong nakakapanghinayang po ang ikikwento ko sa inyo. Ang isang ito ay higit na nakakapanghinayang kaysa sa perang salaping sinira ng anay, ipis at insekto. Mas nakakapanghinayang po ito. Dahil si Pablo, na may mas mataas na edukasyon, si Pablo na may mataas na antas at posisyon sa lipunan, si Pablo na maimpluwensya at nanggaling sa bigating pamilya, si Pablo na nagpakasasa sa pag-aaral sa school ni Gamaliel, dugot pawis ang inabot upang maging isang pariseo, si Pablo na kinahihilian ng marami, nakakapanghinayang
sayang naman, sapagkat walang kaabog-abog, tinalikuran niya ang lahat-lahat sa kanyang buhay. Teka muna, kausapin muna natin si Pablo. Pablo, wait lang. Maghunos dili ka. Pablo, nahihibang ka na ba? Teka muna, Pablo, di ba ang sabi mo kanina, ito yung mga bagay na pinagmamalaki mo? Di ba sabi mo kanina, your life is faultless? Your life is complete? Pablo, ano nangyari? Bakit binasura mo ang lahat? Bakit ang sabi mo, lahat ng ito ay basura at walang kwenta? Hindi ba, Pablo, parang tubo ka pa nga? Kasi you're living the life. Bakit ngayon sinasabi mo lahat ng achievements mo ay basura? Bakit sinasabi mo lahat ng achievements mo ay sagabal? Teka muna, Pablo, wala ka yata sa katinuan. Tuliro ka ba, Pablo? May lagnat ka ba? Hunos dili ka, ang ganda ng buhay mo. Sikat ka, pinagpipitagan, marami kami na naiinggit sa'yo. Matalino ka. Bakit ngayon parang naging bobo ka yata? Paano nang sasabihin sa'yo ng mga kasekta mong pariseyo? Hindi kaya usigin ka nila at saktan dahil tinatalikuran mo na sila? Sila ang best group of that time. Paano yung maganda mong apelido? Benjamin ka? Ano ba yan? Bakit mo tinatalikuran ng iyong angkan? Hindi ka ba natatakot na ikahiya nila at i-disown? Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng marami? Hindi ka ba maapektuhan dahil magiging tampulan ka ng chismisan at maritesan dahil sa ginagawa mo ngayon na pagtalikod sa mga bagay na pinagmamalaki mo? Sana pwedeng sumagot si Pablo habang sinasabi ko to. Kung kayo po ay doktor, lawyer, CPA, seaman, engineer, nagsunog ng kilay for many years, ginastusan ng magulang, makapasalang sa board, maaating mo bang ma-forfeit ang iyong lisensya? Palagay ko po hindi natin kaya, nakakapanghinayang. Ngunit ito pong si Pablo. Isang araw, nagising na lang siya at nasabi niya, baliwala lahat ng ito. Walang kwenta ang lahat ng ito. Pablo, may valid reason ka ba para sabihin sa'yo na ang material world na ito and all your success and achievements are nothing? Dapat magbigay ka ng valid reason. Ayan nga yung gusto namin eh. Gusto namin maging kagaya mo. Matalino ka naman, Pablo. Give us a valid reason. Ano nangyari kay Pablo? Kanina ang sabi niya, lahat ng to pinagmamalaki ko, and then suddenly sabi niya, lahat ng ito ay basura. Ano ba ang reason ni Pablo? Tingnan po natin ang verse 7 and verse 8. Sabi ni Pablo, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus. Na-discover ni Pablo, hindi itong mga bagay na ito ang bubuo sa akin. At kahit pagsamasamahin pa sila, hindi pa rin ako magiging kompleto dahil ang magpapakompleto lang sa buhay ko ay isang bagay, ang Diyos, si Kristo mismo. Sino po ang dahilan kung bakit naatim ni Pablo na talikuran ng lahat-lahat? Si Kristo po ang dahilan. At lahat po ng mga sufferings and persecutions na dinanas ni Pablo, nung makilala niya si Christ, para sa kanya baliwala. For Paul, I would rather suffer persecution in Christ. This is the greatest reward.
compared to all the achievements that this world can ever give. Nais sabihin ni Pablo na walang papantay sa mundong ito maliban kay Jesus. Sabihin mo nga sa iyong katabi, si Kristo ba ay nasa buhay mo na? Paul is telling us, this world is too poor compared to the riches he has in Christ. Para kay Pablo, the greatest achievement in this life is Jesus Himself. At pag si Jesus nasa buhay mo, talo nito, baliwala nito, lahat ng achievements na pwede natin makuha sa buhay. Brothers and sisters, last month, I was talking to my brother, Ian. Sabi ko, gawan mo nga ako ng affidavit. Alala niyo yung buwan na ulan na lang ng ulan? Like everyday ulan ng ulan, walang tigil. Alala niyo yun? Kaya sarap matulog kapag ka nakulan, tama? Lalo pag gabi. Sobrang sarap ng pagtulog, hindi ko na po chinecheck yung gilid ng aming tinitirhan na kung saan nandun po lahat ng magaganda at pinakaiingatan ko mga papeles kagaya ng transcript at diploma. Na-check ko, siguro mga after 1 week na kasi hinahanap ko yung passport ko. Aba, pagtingin ko po dun sa pinaglalagyan ng aking diploma from elementary hanggang masters, lahat po sira na. Yung pala dinadaanan ng tubig kapag ka naulan. Diploma ko sa St. Augustine, diploma ko sa Rogationist High School, diploma ko ng accountancy, Lucky, Balasal Dasma, at yung masters ko sa Manila, sira-sira na, alam niyo, para po ako namatayan, naiiyak ako, nalulungkot ako, sira yung buong week ko, hinayang na hinayang ako. Pero isang bagay po ang nakita ko that day, wala pala akong madadala sa hukay. Sabihin mo sa katabi mo, wala pala akong madadala sa hukay. At ang madadala ko lang someday, pag wala na ako sa mundong ito, yung ugnayan ko kay Kristo. At yan ang totoong kayamanan ko. Amen. Sabi po ni Paul, verse 8, for His sake, I have accepted the loss of all things and I consider them so much rubbish. Ano to? British Joanne, British rubbish. Silent H. Rubbish! Kasi kapag ka American English, trash can. Tama ba? Trash pala, sorry. Trash. Garbage. Okay, garbage. Okay, trash. So much rubbish. Singaporean si Paul. Rubbish. That I may gain Christ. Take note. So much rubbish. Basura. Dahil daw kay Kristo ay tinuturing niyang rubbish or so much rubbish ang lahat-lahat sa Kanya. At lalo pa po nating maiintindihan, lalong-lalo pa po nating mauunawaan yung pagiging priceless ni Christ above all worldly treasure kung atin pong aalamin ang ibig sabihin ng word na rubbish. Sa original text po, ang ginamit na word ay skybala. Wow, pastor, parang Sky Ranch. Parang pagmayaman, wow! Sarap ipangalan sa tindahan namin, sa parisan namin, skybala. Parisan. Pero alam niyo ba kung anong kahulugan ng word na skybala, yung pong word na rubbish, in its original intent? Ang ibig sabihin po ng skybala ay dumi, excrement, dog poop. Sabihin mo sa katabi mo, pupulang. Baho. Di ba pag nakaapak ka ng skybala, pag social ka ngayon, may skybala dito. Yung nakaapak pa dito ng skybala.
Hindi mo naiiyamot tayo kasi kalab na sa worship team. Amoy sky bala dito, amoy poop ng aso. Iba nadidiri tayo, naiinis tayo. Pag nakakita kayo ng sky bala sa kanto, uy, sky bala, uwi ko nga to. 1, 2, lagay mo dun sa lalagyan ng taho. I-ref mo pa, pe-preserve. Wala. Di ba iniiwasan mo ang sky bala kasi marumi, nakakadire, tinatapon. At yun po ang word na ginamit ni Pablo, pupo ng aso ang lahat kung ihahambing ko kay Jesus. Mga kapatid, alam ko marami tayong frustrations in life. Sabihin mo sa katabi mo, frustrations. Kunwari ka pa, nung nakagraduate ka ng college, sabi mo at age 30, millionaire na ako, meron akong impok, 20 million. Pero anong totoo? At age 30, anong meron ka? 500 pesos. Biro lang po yun. Pinapa-extreme ko lang ng konti para makita niyo yung point. Marami po tayong frustrations in life. Na para bang itong mga worldly things that we can acquire, ito po yung magpapasaya sa atin. But look at Paul. Nasa kanya na lahat. Sabi niya, compared to Christ, iiwanan ko ang lahat. Kasi compared to Christ, lahat ng bagay na ito ay sky bala lang. Lahat ng ito ay pupo lamang. Mawala na ang lahat. Huwag lamang si Kristo. Si Kristo ang aking tunay na kayamanan. Ang Diyos ang aking totoong kagalangan. I have more than enough. And I am more than enough in Christ Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Marami sa inyong naulila. Paano na, wala na si tatay, wala na si nanay, wala na si lolo. Sila pa naman yung nagbibigay sa amin ng tawag doon, ayuda. Wala na siya. You have Christ. And in Christ you have everything. Amen? Sabihin mo sa nasa tabi mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. In Christ you are complete. At ito ang sasabihin ko sa inyo, when life fails you, pag narating mo yung point sa buhay mo na parang, Lord, it's too dark. Lord, I feel burdened. You can still be joyful because at the end of the day, alam mo, lahat ng bagay, sky bala lang compared kay Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tingnan niyo po anong pangarap ni Pablo. Sabi mo nga sa katabi mo, may pangarap ka ba? Kasi atin talagang daming pangarap sa buhay at walang masamang mangarap. Sinasabi ko sa inyo, walang masamang mangarap. Okay lang yan, mangarap ng mansion, mangarap ng makapunta sa Japan. Okay yan. Hindi tayo kontra dyan. Pero mga kapatid, ito po dapat ang pangunahin nating pangarap. Tingnan niyo po ang pangarap ni Pablo. Verse 9, sa kanya nawa ako matagpo ang taglay. Hindi ang sariling kabanalang galing sa batas, kundi ang nagmumula sa pagtitiwala, paniniwala, pananalig ayon kay Kristo na siyang kabanalang galing sa Diyos at bunga ng paniniwala. Ang pangarap lamang ni Pablo ay ang makilala si Kristo at maituring na banal dahil kay Kristo. Wala akong kausap ngayon. Amen! Woo! Ang halaga ni Kristo ay sobrang mahal na manampalataya ka lamang sa Kanya, magkakaroon ka raw ng righteousness o kabanalang galing sa Diyos. Dagdag pa ni Pablo, ang kabanalang iyon o righteousness ay hindi galing sa batas o anumang achievement mula sa mundo. Si Paul nais niyang maging banal sa harap ng Diyos. Marahil inakala niyang ang kanyang mga achievements ang magpapabanal sa kanya sa harap ng Diyos. Ngunit kanyang na-discover na kay Kristo lamang siya magiging righteous in the sight of God. Ito pala ang dahilan kung bakit ang lahat ay katumbas lamang ng pupo. Sabi mo ulit sa katabi mo, pupo. Pupo. Sa nasa likod mo, pupo. Lahat daw ng bagay katumbas lang ng pupo kumpara kay Kristo sapagkat ang mga iyon ay walang kakayahang magpabanal.
Di ba ang daming achievements ni Pablo, in-enumerate niya, lahat daw yon walang kwenta pagdating sa kabanalan. Hindi ako kayang pabanalin ng works ko. Hindi ako kayang pabanalin ng achievements ko. Kaya dito na ako kay Kristo. Kasi pag ako ay na kay Kristo, banal ako sa harapan ng Diyos. Kompleto ako sa harapan ng Diyos. At yan ang totoo kong kayamanan. Amen. Sabi po ni Ralph Martin, isang dalubhasang scholar, ang sabi niya, ang kabanalang ito'y katumbas din ng pagkakaroon ng right standing with God o personal na relasyon sa Kanya. Can you imagine that? A holy God, a righteous God will create a relationship with sinful people like you and me. Sabi mo sa katabi mo, ang buti ni Lord. Pinansin tayo. Hinabol tayo. Nag-aaral po ako ng Masters. I was expecting ako tatanggap ng Excellent Award. Pero hindi po binigay sa akin. Dahil merong isang teacher, ayaw sa akin, binigyan ako ng mababang grade, inilaban ko. Alam ko, I deserve more, I deserve a better grade. Pero hindi binigay sa akin. Sabi ko, GPA ko, taas-taas, 1.18. 1 point pinakahaya sa amin, sa Masters. Kasi hindi ako yung tatanggap ng highest award. I was so frustrated. I was so angry. Yun ang gusto ko eh. Gusto ko may medal ako sa graduation. But there, right there and then, I realized one thing. The Lord is teaching me, anak, hindi ko ibibigay ito kasi gusto kong matutunan mo na ang totoong kayamanan mo, ang magbubuo sa iyo ay hindi ang palakpak ng tao, hindi ang achievements mo, hindi ang medal mo, kundi ako. 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 Sabihin mo sa katabi mo, si Lord lang. At dahil kay Kristo tayo naging banal. I like that word. At dahil kay Kristo tayo naging banal. Dahil kay Christ tayo naging complete. Marahil ikaw ay kagaya ng maraming Pilipino ngayon na walang contentment. Marami kang hinahangad sa buhay. Nanghihinayang ka ngayon sa napakaraming bagay. Sana pala mo ay 22 ako'y nag-Japan na lahat. Ba ako'y nakapag-asawa pa dito? At least nag-church kayo ngayon. Dapat pala na ako'y 25 ako'y nag-Dubai na lahat. Marami po tayong regrets. Sabi mo sa katabi mo, regrets. And that's part of life. And the Word of God says in Ephesians chapter 1 verse 11, wala po yan sa PowerPoint. The Word of God says, si Lord, itinatakda niya lahat ng mangyayari sa ating buhay. Siya ang kumikilos sa ating buhay. God is in control of our lives. Siya ang humahabi nito. Because God is in control. At ano man po ang sitwasyon natin sa buhay, we can experience contentment and satisfaction as long as Christ is in us. Amen? Marahil ikaw ay nagnanais na guminhawa sa buhay kung kaya ikaw ay narito. Walang masama dyan. Pero ngayon hindi mo pa naaabot yung tinatawag mong kaginhawahan. Marahil bat-bat ka pa rin ng problema, bat-bat ka ng utang. Naiisip mong ang Diyos ang solusyon at nagbabakasakali kang pagpapalain ka ng Diyos ng 20 million. Wala akong problema doon na tama ang inyong iniisip. Subalit kapatid, makabayad ka man sa utang, maging sobrang yaman mo man, mabili mo man ang gusto mo, makabili ka man ng bahay, lupa, kotse, maging kasing yaman ka man ni Hennessy, kung wala kang Kristo sa puso, baliwala din ang lahat. Balang araw tayo ay tatanda at pagkapuan ay haharap tayo sa Diyos.
Amen? Ano yung Daddy? Ano yun? Ay, kantahin. Dali na. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin. Tuloy nyo. Let's lift our hands. Tama yun, tatanda tayong lahat. Wala tayong maiuwi. At ang sabi ng Mark chapter 8 verse 36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon, the most important thing in this life is Jesus Himself. Palapakan po natin. Magdalangin po tayong lahat. Let's bow our heads. In a short moment of silence, balikan po natin ang ating natutunan this morning. Pasalamatan natin ang Diyos na tayo ay na kay Kristo. Ito po ang pinakamahalagang pagpapala. The greatest blessing is to receive Jesus Christ in your life. At yung ibang bagay, bonus na lang yun. Yung ibang bagay, susunod na lang dahil ikaw ay na kay Kristo. Pero ang pinakaasamin natin, kagaya ni Pablo, maging pangarap natin sa buhay ay makilala si Kristo. Marami sa inyo first timer ngayong umaga. I see some new faces. Hindi po aksidente na kayo ay dinala ng Diyos sa araw na ito. Today, the Lord will set you free from any bondage. Today, the Lord will set you free from overthinking, from a life filled with fear. Because the safest place in the world is in the arms of Jesus. And this morning, maging pangarap mo nawa, pangunahing pangarap, makilala si Kristo. Kapatid, kung sa araw na ito, sa umagang ito, gusto mong si Kristo ang maging kayamanan mo, itaas mo sandali yung kamay habang nakapikit ang iyong mga mata. Kung nais mong si Kristo maging tunay na kayamanan ng iyong buhay, maging true riches of your life, just raise your hand. And I want you to say this short prayer. Sabi mo, Panginoong Jesus, hindi ko po kayang maging banal sa aking sariling gawa. Kailangan po kita. Panginoong Jesus, ngayong umaga, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Naniniwala ako, ikaw ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kinuha ang parusa sa kasalanan, na dapat akong tumanggap. Dahil sa sakripisyo mo sa krus, ako ngayon ay naging banal. Jesus, I declare, you are my righteousness. Hindi ko kayang maging banal apart from you. Thank you for the gift of eternal life. This is my prayer. In Jesus' name, amen. Baba po ninyong inyong mga kamay. You see, our God is a Father. At ang Diyos po natin ay hindi nagpapabaya. Amen? Dahil si Kristo ang ating tunay na kayamanan, may sinabi po ang Panginoon. Sabi niya, kung ang kanyang nag-iisang anak ay naibigay sa atin, yun pa kayong mga bagay na kakailanganin natin ang hindi ipagkaloob ng Panginoon. Amen? Sabi ni Jesus, tingnan niyo ang mga ibon sa parang, walang nagugutom sa kanila, sila ay pinapakain ng ating Panginoon. Kaya sabi mo sa iyong katabi, hindi tayo pababayaan ni Lord. Lalo ngayong Pasko. Lahat po ng may mga pangangailangan, pangangailangan pampinansyal, pisikal, taas po ninyong inyong kamay. Pasalamatan po natin sa Panginoon ng kanyang mga biyaya araw-araw. Maaring hindi milyon-milyon pero sapat-sapat naman. Maging iyon ay pagpasalamat natin kay Lord. Buhay ka, malakas ka,
Yan ang biyaya ng Panginoon. May kagalakan ka, yan ang biyaya ng Diyos. Panginoon, nakataas po ang aming mga kamay, kinikilala ka namin bilang aming provider, bilang Diyos na hindi magkukulang sa iyong mga anak, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, right now, I thank you that there is now an open heaven because of Christ's work at the cross. Kaya Lord, dumadaloy sa bawat isang nakataas ang kamay ang inyong mga pagpapala, ang inyong mga biyaya, Panginoon, ang inyong mga provision, ang inyong healing presence, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Everybody say, Jesus, you are my good shepherd. You are my provider. I will not lack any good thing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is our prayer. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa napakagandang kapahayagan ng iyong magandang balita. Nalala ko yung sabi dun sa Aklat na Mga 7:4, ang naghahanda ng kasiyahan sa mundong ito ay isang kamamahan. Pero ang naghahanda sa kanyang kamatayan ay matalino. Sabi kong pare sa mundo, kaya pala yung mensahe ng Panginoon. Because when we die, there are only two places that people gotta go. Pupunta natin. Langit at impyerno. Walang pagkatapos. Aklat ng Hebrew nagkasabi, bisa lang tayo mamamatay pagkatapos ng pagbubuhay. And also remember the word of God in Luke 16 na pinuntahan ang dalawang namatay. Isang mayaman at isang mahirap. Hallelujah. Super good. Thank you, Lord. Dapat tayo sa communion. Ilan po ihanda. Buksan nyo ang Hallelujah. Kung mapansin natin, parating after the centrality of worship, which is the breaking of the Word of God, ay ito namang communion. Hindi mo maaari ma-evaluate na kung wala si Kristo, wala ang buhay natin. Tayo po, we are all destined to be condemned sapagkat tayo makasalanan. Pero siya ay pinako ang ating lahat na kasalanan. When He died at the cross. Tapos po natin ang simbolo ng kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na sulatan. Sabi ho ng salita ng Diyos sa Isaiah 53 verse 5, sa kanyang mga natay na tinamira para tayo magkaroon ng ginhawa sa buhay. Kagalingan sa buhay, kasapatan sa buhay. Amen. Tanggapin po natin ang pinatay. Ang tangan nating inumin ay nagsisimbolo ng dugo ng Panginoon sa Kristo na natigis habang sila kabayubay sa krus ng Kalbaryo. And the Bible declares na kanyang dugo ay mabubuhos sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa kapatawaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. At ang patuloy na paglilinis ng kanyang dugo ay hanggang sa ating panahon ay kapatawad siya sa ating mga kasalanan. Nagawa natin kahapon, ngayon at bukas. He is good. God is good all the time. Amen. Tagapin po natin.
freely forgiven by the shed blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Pinagpala po ba tayo? Amen. Napakaganda po ng ating word for today. Sabihin nga po natin minsan pa, Christ is my greatest accomplishment in my life. Sabihin nga po natin, Christ is my greatest accomplishment in my life. Amen. Amen po ba? Amen. Sige, dako na po tayo sa ating pong pagpapasya. Lagay po natin yung ating mga kamay sa ating pong dibdib. At sabay-sabay po natin sa bigkasin sa bilang ng 3. Kami ay nagpasya. Sa 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po yung masaya sa blessing. Makakaupo na po tayo. Ito po yung masaya sa blessing eh. Yung sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Yun po yung sabi ng ating pagpapasya. Ayan, ako na po tayo sa welcome po ng pag-welcome ng ating mga newcomers. Pero dahil wala po, sige, tuloy na po tayo sa ating pong mga announcements. Amen. Ang ating pong Sunday School for ages 3 to 11 year old, every Sunday po yan. Ang ating pong mga anak ay in-encourage po natin na sumama po sa Sunday School. May mga volunteer teacher po tayo doon na natuturo para sa mga anak natin. Amen. At ito po, dahil papalapit na po ang ating simbang gabi, para po sa preparation
po ang exhortation to give na dadalhin po sa atin ni Sister Baby. Nagpaalang umaga po sa atin lahat. Napakaganda po ng mensahe sa umagang ito. Tama po dun sa giving, yung true riches. Ano nga ba talaga ang tunay na kayamanan? Sa inyo, anong isip nyo? Ano ba ang tunay na kayamanan? Kayamanan panlupa o kayamanan panlangit? Ang verse po na aking napili sa araw na ito ay sa 2 Korinto 9. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Ano daw ang magagawa ng Diyos? Binibigay daw niya ang higit pa, hindi 1/2, hindi 1/4, higit pa, mas marami, mas malaki. Para sa ano daw? Para daw sa lahat ng ating pangangailangan. Kung iisipin po natin, bakit ako mahirap? Kung material po ang iisipin natin, maaaring sabihin yung bakit, sabi higit pa, bakit mahirap ako? Huwag po tayong tumingin sa material, gaya ng pinrich ni Pastor kanina, di ba? Mas mahalaga yung mga binibigay ni Lord na hindi kayang bilhin. Yun nga, yung kasiyahan, yung good health, karunungan na binibigyan ng Diyos sa atin. Yung mga kalakasan, yung proteksyon, hindi kayang bilhin ng pera yan. Kaya kung isipin po natin, bakit nga ba tayo binibigyan ng Diyos? Binibigyan po tayo ng Diyos hindi para sa ating sarili lamang. Gaya ng nasabi niya, binibigyan niya tayo lagi para matulungan natin ang iba. Napakahalaga po na imbis na nag-iipon po tayo ng mga aamagin na pera o mga gamit dyan, mas mag-ipon po tayo ng mga kaluluwa na kukuha natin na kagaya ngayon, yung mga nag-church na to, nakuha po dyan sa mga HPM. Dahil po sa mga ibinibigay natin, natutulungan po natin yung mga nag-share ng word. Mas mahalaga po yun, magbilang po tayo ng kayamanan, hindi pera, kundi ng mga kaluluwa. Kasi bawat tao na na-reach natin, na nakakapakinig ng salita ng Diyos, yun po ang pinakamalaking tulong na naibibigay natin sa kanila. Dahil nalalaman nila na kung anong pagmamahal ng Diyos, yung kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin, at yung mga pangangailangan natin na alam natin na lagi niyang pinagkakaloob sa atin, hindi man natin deserve minsan. Minsan maisip natin, hindi ko deserve to. Pero hindi nyo pa ba naisip na dahil sa pag-ibig niya sa atin, lahat yan, malapit na po yung Christmas. Yan po yung pinaka-greatest na pagbibigay na nangyari sa mundong ito, yung pagbibigay ng kanyang anak. At ito po ang anak niyang ito, yun din po yung pinaka-greatest na ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo mailigtas. Taas po natin ang ating mga kaloob, ating po panalangin. Maraming salamat po, Lord, sa araw-araw na pagbibigay niyo sa amin, pagkaloob, kaya kami nakakapagbigay sa araw na ito. Dahil sa inyong puso na laging nagmamahal sa amin, hindi man kami karapat-dapat sa iyong binibigay sa amin, Dear God. Lagi kayong nandyan sa amin at gumagabay. Naway, tanggapin niyo po ninyo ito na pinagkakalob po namin ng buong puso at may kagalakan. Basbasan po ninyo ito na maging karapat-dapat, maging kagamit-gamit sa bawat tao at lugar na kanyang magarap na. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin, sa mga tao po na hindi pa nakakaunawa ng tunay na hulugan ng pagbibigay. Hihip niyo pong hipuin at buksan ang kanilang puso at isipan na malaman nila na kaya nasa pagbibigay po ang pagbibiyayang pinagkakalood mo sa amin. Nandito po ang tunay na blessing, dear God. Maraming salamat po kung aming sa dalangin. Sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen.
God. Masaya ba kayo? Yes! Kausap ko kanina si Sister Christine at napag-usapan namin kay Kristo, kahit walang jowa ngayong Pasko, masaya tayo. Amen! Mga singles, parang hindi sila masaya. Gusto pa rin nila ng jowa. So sige. Hindi lamang ba. Let's all pray. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Merry Christmas and see you next Sunday.